Ayan, hello guys, hello everyone. So, kumusta po kayong lahat? So, welcome po sa ating video. My name is Coach Chin Kalang, isa sa mga OFW na ginagawa part-time yung negosyo habang nagtatrabaho dito sa ibang bansa. Ayan, so, by the way, maraming salamat sa lahat ng mga nagla-like, nag-subscribe, at nag-share sa YouTube channel natin. So, sa lahat ng mga sumusuporta sa video natin sa Facebook. So, maraming maraming salamat po. So, ang topic natin ngayon is bakit importante na mahalin natin yung mga magulang natin or mama or papa. Bakit guys? Guys, ito masasabi ko sa inyo. Yung mama pinaka-importante po natin na mamahalin. Bakit? Ang mama po kasi kahit anong um, sama ng mga anak, so, tatanggapin pa rin ng nanay. Hindi yun matitiis, hindi matitiis kahit gaano kasama. Kaya mahalin natin yung mga magulang natin kasi um, hindi po sila magsasawa na tatanggapin tayo. Ano man yung mangyayari, kahit anong mangyayari sa atin, so sila pa rin yung tatakbuhan natin, walang iba. Hindi yung kaibigan mo, hindi yung kakilala mo, hindi yung asawa mo. Minsan pag lumapit ka sa asawa mo, di ba? Um, sa, bubugbukin ka pa, may mga ganyan. Di naman lahat, pero karamihan. Kaya wag, ang pinaka-importante is mahalin natin yung mga magulang natin. Kasi ano man yung mangyayari sa atin sa sitwasyon na hindi maganda. So, mga magulang pa rin yung po makakatulong sa'yo na hindi ka tatanggihan kahit anong hihilingin mo. Kasi hindi ka matitiis nun. Hindi ka matitiis nun. So, nakikita ko din sa kapatid ko, guys. Yung kapatid ko kasi, at konting kwento lang, ayan. Kapatid ko kasi is working student. Ayan. So, matagal siyang hindi dun sa mama ko nakatira. So, nung nagkaroon siya ng hindi magandang sitwasyon. Ayan. Mahabang kwento to. Pero, konti lang, isi-share ko. Hindi magandang sitwasyon. O, lumapit siya kay mama. Kung tutuusin, 'di ba? Hindi na siya hindi niya tatanggapin kasi 'di ba may mga minsan kasi may mga anak na nagbitiw ng salita na ganito na masakit, 'di ba? Tapos bilang ina, hindi matitiis eh. Kaya ayun, nakikita ko sabi ko napakabait ng ina. 'Pag nanay, napakabait, lalo na yung mama ko. Kaya mahal na mahal ko si mama. Ayan, napakabait yung ina natin. Hindi tayo tatanggihan kung ano man yung hinihiling natin kahit gaano tayo ka masama. Kaya parang awa po. Sana mamahalin na po natin yung mga magulang natin, yung pinaka-importante nanay talaga at tatay. Kasi hindi nila tayo matitiis, hindi yung kaibigan mo ha. So lagi nating unahin yung mga magulang natin, susuportahan natin kasi ano po talaga, sila yung mga makakatulong sa atin. Uulitin ko sa oras ng nagkikipit tayo. Hindi po yung kaibigan, hindi po yung kakilala mo. So, may mga kaibigan din na tunay na tutulong sa'yo pero iba pa rin yung mga magulang. Ayan. Iba pa rin yung mga magulang. Minsan may mga traitor din na mga kaibigan. O kaya wag tayong sa habang buhay pa tayo ipaparamdam natin sa mga magulang natin na mahal natin sila. So ako po talaga hindi ako perfect. Masama ako nung bata ako. Lumaban ako kay mama, lumaban ako kay papa. So dahil nga nung malit pa lang ako, maaga namatay yung papa ko. So parang unti-unti ko nang binawas ngayon eh. Unti-unti ko nang tinanggal na yung pagkamatay ng papa ko, naramdaman ko na wala na akong papa. Tapos si mama, nag-asawa ng bagong, yung stepfather ko. Pakiramdam ko, nag-iisa na lang ako, parang wala nang nagmamahal sa akin. Kaya yun, parang feeling ko, nag-iisa ako. So, kulang ako sa pagmamahal. Namatay kasi papa ko is 5 years old. Ayan, share ko lang konti ha. So, 5 years old.
5 years old ako. So, bali grade 1 ako no'n. So, pagkamatay ng papa ko, bali naisip ko talaga, ramdam ko talaga, hindi ako mahal ni mama. O kasi 'di ba nag-asawa yung mama ko. Tapos nagtrabaho yung mama ko kung saan-saan. Kaya pakiramdam ko nag-iisa ako. Kung saan-saan na lang ako. Naalala ko grade 1 ako, kung saan-saan ako sumama sa mga kaibigan, mga classmate ko. Ayan. Tapos, ayan. Ayun, wait lang. Wait lang. Ayan. So, yun. Kaya, ganun ako. Lumaban ako pag, sinisigawan ako. O, lumaban ako. Tapos, ako yung laging, yung binubunalan ni mama ng, yung bayabas. Ayan. Laging, kasi matapang ako nung bata pa. Lumalaban talaga ako kay mama. Sa sa lahat namin na magkakapatid, apat kami na magkakapatid na tunay. So, ako yung laging napapalo ng mama ko kasi lumaban nga. Dahil nga sa emosyon ko na mula nung malit si, mula nung nawala yung papa ko, pakiramdam ko, walang nagmamahal sa akin. So, yun. Tapos, grade 3 ako, naging working student. Grade 3 ako, so naging working student ako kung saan-saan. So, hanggang, ano, nag-aral ako ng grade 3, ganun pa rin, may mga emosyon. Hanggang ngayon minsan. Kasi, yun nga, sabi ko, parang ramdam ko kulang ako sa pagmamahal. Pero ngayon, nakikita ko yung mama ko, medyo old na. So, pag tiningtingnan ko, gusto ko kung, alam mo yung, kung pwede pa lang na ibalik yung hitsura ni mama, yung kabataan, gusto kong ibalik eh. Kasi ngayon nakikita ko kumukulot na, naawa ko, sabi ko. Kaya yun, iba pala. So, kailangan natin mahalin natin yung mga magulang natin habang bata pa, hanggat kaya pa natin, malakas pa tayo. Kasi darating yung time na medyo magkaedad sila, nakakaawa naman pala talaga. Ayan. So, at kahit anong mangyayari sa'yo, walang kang ibang tatakbuhan, kundi yung mga magulang. Ayan, so maraming salamat. I hope may mga natutunan kayo. So, sana mahalin nyo na po yung mga magulang nyo kasi um, wala pong hihigit na tatanggap sa'yo pag may masamang nangyari. Ito, inuulit-ulit ko lang para maintindihan natin, no? Para ma-realize mo kasi ang dami kong mga nakikita na inaabuso nila yung nanay nila, yung iba binugbog pa. Huwag ganyan. So, alam naman natin na naghirap sila mula nung binuntis tayo. Tapos hanggang ipinanganak tayo para lumaki. Ayan. Kaya tayo pinapalaki, kaya tayo na naging tao dahil may tungkulin tayo para sa kanila. So, huwag mong sayangin yung pagkakataon na yun. Huwag mong sayangin yung katawan at oras na yun para makakabawi naman sa kanila. Ayan, maraming salamat po. So, God bless po. Ingat po kayo palagi.